while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ang ating pong teksto ay matatagpuan sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 14. Pero bago po natin basahin, sabay-sabay po muna tayo manalangin. Sige. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, upang gawin uli ang aming mga dapat gawin. Panginoon, dalangin ko na kung nasaan man po kami ngayong mga oras na ito ay kayo ang siyang maggabay, mag-ingat, Panginoon, at sumama sa amin at sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Dalangin namin na may bago, fresh, Panginoon, na mapupulot sa aral na ito, Panginoon, at dalangin ko na mag-strike sa kanilang puso't isipan anuman po ang aming mapag-usapan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Ang ating pong teksto ay katulad ng sinabi ko kanina, matatagpuan sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 14 na ganito po ang sinasabi. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating makikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanglibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay papurihin ang kalwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana
niyang binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang pinamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin, ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kalwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalhatian. So, pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng ating context ngayong umaga, no? So, dun po sa binasa nating context, meron po tayong makikita, no, mapupulot na mga aral. Ang una po dito ay ang pagpapasalamat sa mga biyaya. Tinuturo ng talata na dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng oras dahil sa mga espiritual na biyaya na ibinibigay niya sa atin, no? Katulad lamang po ng mga blessing na nakukuha natin araw-araw, yung buhay na pinahiram sa atin, yung mga araw, no, na patuloy na ibinibigay ng Lord sa atin. Kahit na maraming pagsubok, mararamdaman natin na nandyan siya sa atin, na kasama natin. Next, yung pakay ng Diyos. Pinaunawa dito na ang pagkakaloob ng kaligtasan at pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay bahagi ng kanyang plano at kalooban. So, ayun daw yung pakay ng Diyos, no, na makikita natin sa talata. Next po ay ang biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Mahalaga ang papel ni Kristo sa ating kaligtasan. Siya ang nag-ambag ng kanyang buhay para tayo'y maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan. No? Katulad po ng sinabi dun sa talata na pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. No? At sinabi din sa verse 9, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. And doon sa 7, na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. So doon po lang po makikita yung kahalagahan ng role ni Jesus, no, sa ating kaligtasan. Next ay ang pagiging bahagi ng kaligtasan. So kung naligtas na tayo ay bahagi na nito. Ipinaunawa sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay tinawag na maging bahagi ng kaligtasan at maging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So dahil tayo ay pinili, no, at niligtas sa pamamagitan nga ni Kristo, katulad ng kanina sinabi ko, no, tayo ay bahagi nito. At bilang bahagi nito, kailangan nating gawin yung role natin bilang tagapagmana ng pangako ng Diyos. And lastly po, kapurihan ng Diyos. Layunin ng Diyos na tayo maging dahilan ng kapurihan at papuri sa kanyang pangalan, sa pagpapakita ng kanyang kalwalhatian at biyaya. So ibig sabihin po yung meron tayo ngayon, no, yung mga biyaya na patuloy na binibigay ng Lord sa atin, hindi niya yan binibigay para din sa atin lang, no? Binibigay niya ito para din sa kanyang kapurihan, no? Pupurihan natin siya, pasalamatan, no? I-acknowledge, i-appreciate yung mga patuloy na binibigay niya sa ating buhay, no? Kaya nga kapag may mga nakukuha tayong achievement or may mga tao tayo nakikita na, no, na may humility, ano lagi nila sinasabi? Papuri sa Diyos. To God be all the glory, no? Kasi yung mga biyaya na patuloy nating natatanggap, hindi yan binibigay ng Lord para lang itaas yung sarili natin.
No, kundi tayo din maging humble sa sarili natin na hindi natin siya nakamit on our own, kundi kasama natin ng Diyos. Or ang Diyos, sa Kanya nagmumula ang lahat ng kapurihan. Ang mga aral na ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng biyaya ng Diyos, ang papel ni Kristo sa ating kaligtasan at ang pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. So, ayan po ang ating makikita dito sa text natin, dito sa mga taga-Epeso, no? Na malaki yung papel ni Kristo sa ating kaligtasan at yung pangako ng Lord sa ating mga patuloy na nananampalataya sa Kanya. No, kaya maraming salamat po sa pakikinig at nawa po ay may napulot tayo ngayon sa ating pagbubulay-bulay. Magandang umaga po.